Hello mga idol! Ipagpatuloy na natin mga ka-mom onja ang kwento ni Yosong. Sa nakaraang video ay napanood natin na natalo na si Soso sa duwelo nila ni Chorang subalit maganda ang pinakitang laban ni Soso kaya mas tumaas pa ang moral ng mga taga Chonbong Academy. Nakita din natin ang pagdating ni Giho kasama si Jong Myung ng Mount Wasek. Sa pagpapatuloy tinanong ni Chorang si Jong Myung bakit kara-rating lang ni Jong Myung. Sabi naman ni Jong Myung na natagalan siya makahanap ng tao na magtuturo sa kanya ng daa. Sabi ni Chorang ay magpapahinga muna. Habang makikita natin ang mukhang ni Yosong na nagtataka kung saan galing si Giho dahil di niya ito nahanap. Tinanong naman ni Giho si Chorang kung saan siya pupunta sapagkat lalaban na daw silang dalawa. Sabi naman ni Jong Myung na hindi daw niya makakalaban si Chorang sapagkat silang dalawa daw ang maglalaban ni Giho sabay bagsak ng dala niyang sandata sa lapag na makikita natin na sobrang bigat nito. Seryosong tinitignan ng ating bida ang dalawa, alam niya na magiging maganda ang laban ng dalawa sapagkat parehas malalaki ang katawan at parehas malakas kesa sa normal na tao. Ang labanan nato daw ay ang pagitan sa dalawang malakas na strength. Sinabi ni Jong Myung kay Giho na si Chorang daw ay mas malakas sa kanya, kapag natalo daw ni Jong Myung si Giho ay para na rin natalo siya ni Chorang. Sabi ni Giho kung nagpapatawa ba daw si Jong Myung, di man lang ba iniisip ni Jong Myung na siya ang matatalo. Makikita natin si Jong Myung ay level 12 at may 89 na strength samantalang si Giho naman ay level 16 at may 90 na strength. Pahabol na sabi ni Giho na wala siya pakialam kung sino man ang una niyang makalaban. Sa ngayon ay excited na siya sa laban kasi alam naman natin na ang lumaban ang pinakapaboritong gawin ni Giho. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang dalawa ay napapalunok na lang siya ng laway dahil si Giho daw ay nasa 180 cm ang tangkad at si Jong Myung naman ay nasa 210 cm ang tangkad. Tinawag ng ating bida si Giho. Tinapon niya ang kahoy na espada kay Giho na pinasalamatan naman ni Giho habang makikita natin na nag-cheer na ang mga iba pang disipolo para sa paparating na laban. Inaasahan na ng ating bida ang lakas ni Giho at dahil sa paghawak ng espada ni Giho ay mas nadagdagan pag ang strength niya ng 3, tumataas ang strength ni Giho kapag nakakahawak siya ng sandata. Habang hawak ang espadang kahoy ay tinatanong niya si Jong Myung kung hindi ba daw niya gagamitin ang sandata niya. Subalit sinabi lang ni Jong Myung na hindi na niya kailangan pa na gumamit ng espada at naghanda na sa laban. Napagtatanto ng ating bida na hindi gumamit ng sandata si Jong Myung nung kinalaban niya ang mga alagad ni Jindo subalit sigurado ba daw na ang isang disipolo ng Mount Wasek ay di gagamit ng espada? O baka di lang siya marunong gumamit ng espada? Sinagot naman siya ni Chorang na tama si Yosong sa sinabi niya di nga gumagamit ng espada si Jong Myung. Pahabol din ni Chorang na mukhang naligtas na ni Jong Myung si Wiyong dahil nakabalik na si Jong Myung. Nakita din daw ba ni Yosong kung paano lumaban si Jong Myung na sinagot naman ng ating bida ng oo nakita niya. Habang naglulunsad ng atake si Jong Myung gamit ang kanyang palad ng kamay ay pahabol ni Chorang na hindi basta-basta madaling matalo ang virtuous blossoming palm ni Jong Myung. Naghanda na din si Giho para sa paparating na atake at nagtataka siya na gagamit lang ng kamay si Jong Myung. Tumama na ang Virtua Blossoming Palm ni Jong Myung kay Giho na nasagang naman ni Giho subalit makikita natin sa mukha niya ang bigat ng pag-atake ni Jong Myung na kailang gamitin niya pa ang isang kamay niya sa pagsagang. Sa lakas ng atake ni Jong Myung ay napa-atras si Giho, ramdam din niya ang sakit ng atake pati ang mga buto niya ay nasaktan. Agara naman naglunsad pa si Jong Myung ng isa pang atake. Habang si Giho naman ay nagdesisyon na din di gagamit ng sandata kaya binitawan niya ang kanyang espada dahil di na rin daw siya gagamit habang makikita natin ang tuwa sa kanya dahil nasasayahan siya sa laban. Nag-counter-attack si Giho at ginamit niya Giho Jang style kung saan maalala natin mga ka-mom onja na ito ang ginamit niya para talunin ang ating bida na si Yosong nung unang laban nila. Sinundan pa ni Giho ng isa pang atake na ang tawag ay grappling strike kung saan makikita natin na napapapikit na lang si Jong Myung sa sakit. Patuloy ang dalawa sa mainit nilang bakbakan habang ang mga nanonood ay chini-cheer si Giho. Sabi naman ng ating bida ay alam niya na kakayanin ni Giho kahit na malaki pa ang makalaban nito at nakikita niya na mas nahihirapan si Jong Myung sa laban. Subalit pinagtaka ni Yosong na hindi man lang nababahala si Chorang sa napapanood niya. Nahuli ni Jong Myung ang kamay ni Giho sabay counter-attack siya ng kanyang blossoming palm na direkta naman tumama sa katawan ni Giho. Sa lakas ng pakakatama sa katawan ni Giho ay ramdam niya ang sakit na halos mawasak ang katawan niya at bahagya rin siya sa mukha ng dugo. Habang patuloy pa din na nakahawak sa kamay ni Giho si Jong Myung ay sinasabihan niya ito na bitawan siya sabay lunsad ng isang teknik na Chonbong martial art technique piercing kick na tulad ng atake ni Soso. Bahagya naman nakaiwas si Jong Myung sa sipa ni Giho sa pamamagitan ng pag-atras at sa wakas ay nakatakas na din si Giho sa pagkakahawak sa kanya.
Habang dumudugo ang ilong ay tinatanong ni Giho si Jong Myung bakit iniwasan niya ang atake niya, sa tingin daw ni Giho ay matibay ang katawan ni Jong Myung. Nagtataka si Giho kung bakit patuloy ang pagbuhos ng dugo sa ilong niya, makikita din natin na nabawasan ng isa ang strength ni Giho. Nagugulat si Yosong sa nakikita niya na pagbawas ng strength ni Giho. Habang nakapikit ay sabi naman ni Chorang na masyadong binaliwala ni Giho ang virtuous blossoming palm ni Jong Myung. Nagtataka si Yosong sa sinabi ni Chorang. Sabi naman ni Chorang na kung titignan sa malayo ay parang normal attack lang tignan ng virtuous blossoming palm, subalit kapag direkta kang tinamaan nito sa tiyan ay parang tinamaan ka na rin direkta sa internal organs. Si Jong Myung din daw ang pinaka-raw strength sa lahat ng disipolo ng Mount Wasek na kapag tinamaan ka ng isang atake ni Jong Myung sa internal organs ay sobrang delikado ito. Napagtanto na ng ating bida na ang patuloy na pagderyugo ng ilong ni Giho ay dahil sa pinsala niya sa internal organs na nakakaapekto sa strength level ni Giho. Naiirita si Giho na pinupunasan ng dugo niya sa ilong. Nakangiti niyang sinabihan sila Chorang na narinig niya ang mga pinag-usapan nila tungkol sa internal rapture na pinagsasabi ni Chorang. Mapang-asar na sinabi ni Giho kay Chorang na wag na siya umupo pa sapagkat siya na ang sunod na makakalaban niya, habang makikita natin ang patuloy na pagbawas ng strength ni Giho. Napapikit na lang si Chorang habang sinasagot si Giho at si Yosong naman ay di makapaniwala na di pero nagbabago ang kumpiyansa ni Giho kahit na dumudugo na naman ang ilong niya. Sa isip ni Yosong na kahit ganun pa man ang sinabi ni Giho ay alam niya na delikado pa rin si Giho sapagkat habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang pagbawas ng strength niya. Napagtanto naman ni Giho na dumudugo ulit ang ilong niya kaya need na niya tapusin agad ang laban. Seryoso naman na sabi ni Jong Myung na parang hindi na kaya ni Giho tanggapin pa basta-basta ang mga atake niya. Pahabol niya na may lakas ng loob pa siya mag-aya ng laban kay Chorang. Subalit di na daw mangyayari yon sapagkat matatalo na si Giho sa kanya. Sabay na naghanda na ulit ang dalawa sa laban. Mabilis na kumilos si Giho papunta kay Jong Myung at sinasabi niya na kung ayon ang inaakala ni Jong Myung. Ginamit na ni Giho ang kanyang isa pang teknik na tri-principle fist style, Titanic Mountain Crusher. Nakinagulat naman ni Jong Myung ang bilis ni Giho. Sa lakas ng atake ni Giho ay makikita natin ang impact ng atake niya, pati mga sahig ng arena ay nagkaroon ng maraming crack. Subalit nagulat si Giho sa nakita niya. Nakatawa na sinasabi ni Jong Myung na di niya inaasahan na talagang malakas si Giho subalit kumpiyansa siya na di siya matatalo sa laban. Sa huling sandali pala ay ginamit na ni Jong Myung ang sandata niya at ito ang ginamit niya na pangharang sa atake ni Giho. Habang hawak ang sandata ay bahagyang tumaas ang strength ni Jong Myung na umabot na sa 99, ang rason ni Jong Myung kung bakit di siya matatalo sa laban ay alam niya na mas mahina si Giho kesa kay Chorang. Makikita natin na bumaba na sa 86 ang strength ni Giho. Seryoso pa din si Jong Myung na nakasagang sa atake ni Giho. Mapangutya naman sinabi ni Giho na pagkatapos niya taponin ang espada niya ay gumamit naman daw ng staff si Jong Myung. Nagulat si Yosong sa nakita niyang staff sapagkat ang pagkakaalam niya ay puro larangan sa espada lang ang tinuturo sa Mount Wasek. Sinagot naman siya ni Chorang na ang sekta nga nila ay kilala sa paggamit ng espada subalit sa history ay di ba daw ang sekta nila Yosong ay gumagamit ng spear. Naaalala ni Chorang ang nakaraan ni Jong Myung kung saan kinukutya siya ng kanyang kapamilya na miyembro din ng Mount Wasek dahil di matuto si Jong Myung ng swordsmanship at sinasabihan siya na isa siyang kahihiyan sa pamilyang Myung. Sinasabi din ng mga ta na di sila umaasa na maging kasing galing siya ni Chorang. Sa totoo lang daw puro lakas at laki lang ng katawan ang meron si Jong Myung na makikita natin na kawawa ang muka ni Jong Myung. Papalapit si Chorang sa kanila at masayang sinabi ng isang disipolo na sakto ang pagdating ng Blossom Blade Master na si Chorang. Pahabol pa ng disipolo ng Mount Wasek na ang swordmanship ni Jong Myung ay di nag-i-improve na nakakahiya para sa kanilang lahat. Samantalang si Chorang naman ay tinitignan si Jong Myung habang may hawak na isang libro. Inabot ni Chorang ang libro kay Jong Myung at sinasabihan siya na basahin ito. Nagulat si Jong Myung sa libro na binibigay sa kanya. Sinasabi ni Chorang na ang libro ay isang teknik para sa paggamit ng staff, marami pang staff teknik ang nakatago sa storehouse ng Mount Wa. Mas mapapalakas pa ng paggamit ng staff ang teknik ni Jong Myung sa blossoming palm niya. Sinasabi din ni Chorang na silang dalawa ang future ng Mount Wasek kaya di dapat sila maging pa-easy-easy lang. Makikita natin ang seryosong muka ni Jong Myung at sinasabi niya sa isip niya na kailangan niya maging mas malakas pa. Nakatawa habang iniiwasan ni Giho ang pag-atake ni Jong Myung at sinasabi niya kung ang akala ba daw ni Jong Myung ay mababago ang takbo ng laban subalit nagkakamali siya sapagkat mas bumagal pa ang galaw nito. Nagulat si Giho sa nakita niya sapagkat may isang atake na paparating sa kanya at ito ay ang blossoming palm ni Jong Myung.
Subalit naharangan naman ito ni Giho gamit ang dalawang kamay niya sa pagharang at sinasabihan niya na kung niloloko ba daw siya. Habang makikita natin ang lakas ng atake ni Jong Myung na nahihirapan si Giho sa atake nito. Samantalang sa kabilang banda naman ay sinabi ng Vice Leader kay Taegon na magiging okay lang si Soso kapag makapagpahinga ito, na sinagot naman ni Taegon na buti naman daw gamaan ang pakiramdam niya nang marinig ito. Sabi ni Vice Leader na ang akala niya na dahil sa pagdating ni Chorang bilang isang Blossom Blade Master ay magbibigay ito ng inspirasyon sa mga disipolo ng Academy ng Chonbong, subalit nang dahil sa mga nangyari kay Jindo sa pagkakaputol ng kamay ay baka iba ang kalabasan. Tugon naman ni Taegon ay hindi naman daw masyado masama ang mga nangyari, nagbibigay pa daw ito ng isang magandang oportunidad. Sabi naman ng Vice Leader na ang oportunidad ba ay para sa mga bagong disipolo ngayong taon, na sinagot naman ni Taegon habang tumatawa na nahulaan din pala ng Vice Leader. Pahabol ni Taegon na ito na ang oras para maranasan ng mga bagong disipolo ang tunay na laki ng mundo. Habang makikita natin ang hirap ng pag-iwas ni Giho sa mga atake ni Jong Myung ay napapaisip na lang siya na mahirap kaharipan ng mga atake nito. Pinuntirya ni Jong Myung ang paa ni Giho na makikita natin na matutumba si Giho, subalit tinukod niya ang isang kamay niya sabay nag-counter-attack gamit ang paa. Subalit na depensahan naman ito ni Jong Myung. Bahagyang dumistansya si Giho habang si Jong Myung naman ay nakahanda ulit para umatake. Napapaisip si Giho na di siya makalapit kay Jong Myung dahil sa haba ng staff nito, at kung makalapit naman siya ay nag-aantay naman sa kanya ang pump technique ni Jong Myung. Habang umiilag ay sinasabi ni Giho na isa na lang ang paraan na natitira sa kanya. Habang patuloy ang pagwas-iwas ni Jong Myung ng staff ay patuloy din ang pag-ilag ni Giho sa mga ito. Ang nag-iisang paraan pala na tinutukoy ni Giho ay ang hawakan ng staff nito, na nagawa naman niya na mahuli ang staff ni Jong Myung. Subalit habang hawak ang staff ay nagulat naman si Giho sa papalapit na palm attack ni Jong Myung. Agara naman na depensahan din ni Giho ang palm attack sa pamamagitan ng paghawak din sa mga kamay nito ng isa pang kamay niya. Hinahanda ni Giho ang isang atake na kung saan makikita natin na ang gagamitin niya ay ang kanyang ulo at gusto na niya tapusan ng laban. Nilunsad na ni Giho ang headbutt na tumama naman ito ng direkta sa ulo ni Jong Myung. Subalit halos di man lang nasaktan si Jong Myung at inaasar niya pa si Giho na mas hamina daw ito kesa nung umpisa nilang laban. Si Jong Myung na daw ang tatapos ng laban nila. Sabay handa si Jong Myung ng atake na kinabahala ni Giho. Winasiwas ni Jong Myung ang kanyang staff na bahagya naman na iwasan din ni Giho. Subalit parang may nararamdaman si Jong Myung na kakaiba sa kanyang balikat. Subalit nagpatuloy pa din siya sa pag-atake na nagawa naman depensahan ni Giho ito gamit ang dalawang kamay niya. Habang nanonood sa laban si Yosong ay namamangha siya sa mga atake ni Jong Myung, ang diskarte ni Jong Myung sa pagpuporsige at ang staff na sandata niya ay nagkakaisa upang umakma. Pag mas tumagal pa daw ang laban ay mas lalo lang di papabor kay Giho. Makikita natin ang patuloy na pagbawas ng strength ni Giho. Habang hinaharang ang staff ay nasasabi na lang ni Giho na hindi maganda ang nangyayari. Subalit makikita natin na nagpapalabas na ng oras si Giho at naghahanda na ng isang atake. Sinabi niya din na ang atake nato ay dapat gagamitin niya para kay Choran. Napagtanto ni Yosong na gagamitin na ni Giho ang isang teknik. Makikita natin ang paglabas ng aura ni Giho at paunti-unti tumataas ang kanyang strength. Nagugulat na lang si Jong Myung sa pinapakita ni Giho, di siya makapaniwala na may lakas pang natitira si Giho. Mabilis ang pagtaas ng strength ni Giho dahil sa pinapalabas niyang aura. Hanggang umabot ang strength ni Giho sa 100. At makikita natin na naghahanda na si Giho ng isang atake kung saan ay may mga kuryenteng kulay dilaw sa mga kamay niya. Biglang naglunsad si Giho ng isang atake na ang tawag ay ang Crouching Tiger Fist at makikita natin ang lakas ng aura ni Giho. Nagulat naman si Jong Myung sa bilis ni Giho. Direktang tumama ang suntok ni Giho sa tiyan ni Jong Myung na makikita natin ang lakas nito na nagpapaubo kay Jong Myung sa sobrang sakit. Nabitawan ni Jong Myung ang sandata niya at napapaluhod na lang siya dahil sa sobrang sakit ng atake ni Giho ay nakahawak lang sa tiyan si Jong Myung habang nakaluhod at nasasaktan. Pinagmamasdan din siya ni Giho habang nasasaktan. Na one-hit knockout si Jong Myung. Nagugulat at di makapaniwala ang mga ibang disipolo na nanonood sa nakita nila, ang teknik daw na pinakita ni Giho ay ang isa sa mga teknik ni Master Ma. Sabi naman ng isa ay natapos ang laban sa isang kurap lang ng mata. Namamangha naman si Yosong sa teknik na ginamit ni Giho kung saan ang teknik nato ay may kakayahan paluhudan ng isang tigre. Tumaas din daw ang strength level ni Giho ng 100 kesa magkaroon ng manifestation level. Nagulat si Yosong sa sinabi ni Chorang.
Sabi ni Chorang na mukhang di niya daw makakalaban si Giho at nanghihinayang siya, pero nag-enjoy naman daw siya sa panonood ng laban nila. Di daw inaasahan ni Chora na makakakita pa siya ng isa pang Asian technique na tulad ng staff technique ng Mount Hua, subalit ang paggamit daw ng Crouching Tiger Fist na may internal injury ay isang bobong diskarte kahit pa gaano kahusay pa ang inner key. Pasiga naman sinabi ni Giho na narinig niya ang mga sinabi ni Choran at sinabi niya din na alam niya ang kakalabasan ng paggamit niya ng teknik, kaya lumapit na daw si Choran para maumpisahan na ang laban dahil tatapusin niya ito agad. Habang makikita natin ang patuloy na pagbuhos ng dugo sa ilong niya ay tumatawa pa ito na kinakainis naman ni Yosong kasi nagagawa pa nito magyabang kahit sobrang dami na ang pagdadyugo ni Giho na pati sa bibig ay meron na din. Namamangha ang vice leader na makakita ng isang kabataan na gumagamit na ng Crouching Tiger. Nasabi niya din na mukhang totoo ang mga chismis tungkol sa kakayahan ni Giho. Napapatawa na lang si Taegon sapagkat natural na daw talaga kay Giho yon, subalit mas excited daw talaga si Taegon sa susunod na maglalaban, na kinagulat naman ni Vice Leader. Lumapit ang ating bida kay Giho at tinawag niya ito. Nagtaka si Giho bakit si Yosong ang lumapit samantalang ang tinawag niya ay si Chorang. Sinabi lang ni Yosong na pasensyahan na siya pero need na muna ni Giho ang maupo para sa laban nato. Naguguluhan si Giho sa pinagsasabi ni Yosong subalit di na niya natapos ang sasabihin niya sapagkat bigla siyang tinayra ni Yosong sa leeg. Sinabi ni Yosong na siya ang nauna para kalabanin si Chorang, na pinagtaka naman din ni Chorang ang ginagawa ng dalawa. Agad naman bumagsak si Giho sa ginawa ni Yosong at sinasabi niya na sa kalagayan ni Giho ay kahit si Yosong ay di niya matatalo. Kaya mas mabuti pa daw na humiga muna dyan si Giho sandali, na kinakagalit naman ni Giho ang ginawa sa kanya ni Yosong. Binuksan ni Yosong ang kanyang status window at makikita natin na may 84 siyang strength, 99 na vitality, 68 na agility at sinasabi niya na sa wakas ay kakalabanin na niya si Chorang. Balik tayo habang nasa pagsisinay si Yosong. Nadiscover ni Yosong ang kanyang status window pagkatapos niya matalo si Jindo sa laban at ang level niya palang noon ay level 4, kahit na level 4 pa lang siya ay di nalalayo ang level ng lakas niya sa mga trainee. Ang pagtalo kay Jindo sa laban at mapabilang sa mga main DC Polo ay isa ng himala na nangyari sa ating bida, kaya mas minabuti niyang pagpuunan ng pansin ang pagsisinay niya para sa basic stamina sa nakaraang buwan. Makikita natin ang pagtraining ni Yosong na napakadaming puno na ang naputol niya gamit ang palakol. Sinabi din ni Yosong na tumaas din ang strength niya sa pamamagitan ng pagsasanay sa kolumnan. Habang patuloy na pagsasanay ay palakas ng palakas ang mga stats ni Yosong. Napapataas niya din ang agility niya sa pagsisinay sa cardio. Ang kakayahan niya sa paggamit ng axe at espada ay natural na tumataas. Hindi din alam ni Yosong kung ang kakayahan bang ito ay para lang sa kanya dahil may mga pagkakataon na kapag napataas niya ang kahusayan niya sa paggamit ng sandata sa level 2 ay nabibigyan din siya ng dagdag na stats bilang bonus. Ang paggamit ng espada ay nagpapalakas sa attack speed niya at ang paggamit naman ng axe ay nagpapalakas ng strength niya. Subalit habang tumataas ang level ng kakayahan niya ay mas lalong pahirap ng pahirap ang pagpapa-level up nito ulit. Sinasampal niya ang sarili niya at sinasabing hindi ito ang oras para magreklamo, kailangan niya pang mag-squatted runs papunta sa academy. Balik tayo sa kasalukuyan, sinasabi ni Vice Leader na si Yosong pala bilang best candidate. Ang inaantay ni Taegon na makitang lumaban, tinanong niya din si Taegon kung ano ba ang tinuro niya kay Yosong. Sinagot naman siya ni Taegon na halos wala naman daw siya naturo, na kinagulat naman ni Vice Leader. Sinabi din ni Taegon na hindi matutunan ni Yosong ang halos lahat ng tinuturo niya maliban sa mga basics. Nagtataka na lang si Vice Leader na kung bakit daw masyadong mataas ang tingin niya kay Yosong, di din naman daw mataas ang background ng pamilya niya. Sinabi naman ni Taegon na gusto niya ang stamina ni Yosong, alam ni Taegon na di man ito sapat bilang best candidate subalit mahirap ipaliwanag. Sinasabi niya na lang na sana makita ni Vice Leader ang potensyal na sinasabi niya na di niya kayang ipaliwanag sa salita. Makikita na natin na mag-uumpisa na ang laban ni Yosong at ni Chorang. Parehas na sila nakahanda at sinabi ni Chorang na kung ready na ba daw si Yosong, na sinagot naman ni Yosong palagpasin na daw nila ang usap-usap pasabay atake ang ating bida. Mabilis na nakalapit si Yosong kay Chorang at maglulunsad ito ng atake. Napapasabi na lang si Chorang na hindi naman daw special ang bilis ng ating bida sabay gamit ng 5-step blossom strike niya. Patuloy ang palitan ng dalawa ng mga atake, habang si Yosong naman ay pasugad ng pasugad, si Chorang naman ay paatres ng paatres. Habang sinasagang ni Chorang ang mga atake ni Yosong ay makikita natin ang isang kamay niya ay nasa likod, na pagtonto niya din na patuloy ang pagdikit ni Yosong. Gagamitin sana ni Chorang ang teknik niya na 14 blossoming subalit di niya tiyon natuloy dahil agaran siyang dinikitan ng ating bida.
Naiinis si Chorang at sinasabi niya na kung tanggilan niya daw ang espada ni Yosong sa gantong paraan sabay gamit ng isang kamay niya. Naiwasan naman ito ni Yosong subalit ang tinamaan ay ang kamay niya na nabitawan ni Yosong ang espada niya sa nilunsad na atak ni Chorang. Subalit agaran naman na salo ulit ni Yosong ang espada niya at naglunsad ulit siya ng atake na nadepensahan naman ni Chorang. Nagulat ang vice leader sa nakita niya dahil gumagamit si Yosong ng freestyle na pakikipaglaban. Kahit na sabihin natin na kahoy na espada ang gamit kaya nakakaya niyang hawakan ang talam, ang laban nila ay parang karaniwang awayan lang kesa tawaging duwelo ng mandirigma. Tinanong ni Taiga ni Vice Leader kung ano ang obserbasyon niya. Sabi ni Taiga na may nakita siyang kakaiba kay Yosong simula nung nakita niya ito na tinalo ang mga dummies na nanggaling pa sa Mount Jongnam. Hindi interesado ang ating bida sa mga flashy technique tulad ng ibang kakampi niya at ang concern niya lang ay ang makatama sa kalaban niya kahit ano pa man ang pamamaraan na gamitin niya basta makatama siya. Pahabol pa ni Taiga na parang isa siyang mandirigma na pinipilit mabuhay sa isang digmaan. Kahit na ang espada na gamit ay tunay na espada ay sigurado si Taiga na gagawin niya pa din ang galaw na yun. Sa isip naman ni Vice Leader na mukhang napahanga ni Yosong si Taigan dahil sa mga taktika na ginawa ni Yosong dahil kalamaitan na tinuturo niya ay mga tradisyonal na mga teknik. Nasabi din ni Vice Leader na baka ngayon lang din si Chorang nakaharap ng kakaibang pamamaraan sa pakikipaglaban. Habang nagtataka si Chorang na kung isa bang disipolong mandirigma ang kalaban niya ngayon. Napagtatanto din ni Chorang na hindi ito kabilang sa Chonbom martial art technique para lang itong mga galawan na natututunan ng mga trainees, parang nag-freestyle lang ang kalaban niya. Nakakahiya daw ang ginagawa ni Yosong sabi ni Chorang kaya naghahanda na siya ng counter-attack. Ginamit niya ang The Blossoms Dance Through the Heavens 14 Blossoming Strokes, Heavenly Flowing Blossoms. Nasa bilis ni Chorang ay nawala siya sa harap ni Yosong na kinagulat ni Yosong. Habang may lumalabas na mga petals ay nabahala si Yosong dahil nasa likod na niya si Chorang. Pinaikit ang mata ng ating bida at alam na niya na di niya ito maiiwasan pa kaya may susubukan na lang siyang atake. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Yosong pati na din si Chorang ay nabigla sapagkat after image NLNG ang nasa harap niya at si Yosong naman ay nakalipat sa likod. Napasabi si Vice Leader na may nagawa si Yosong na kamangha-mangha na sinagot naman ni Taiga na di niya din inaasahan yon. Ang teknik pala na ginawa ng ating bida ay ang tinatawag na scattering image kung saan ito ay isang footwork technique na nag-iiwan ng isang after image dahil sa sobrang bilis ng galaw nito. Napasabi na lang si Taiga na nasorpresa na naman siya ng ating bida. Wala na lang masabi si Chorang sa mga nakita niya. Nakaraos na ang ating bida at masaya siya dahil gumana ito kahit na isang beses niya palang ito ginawa, humihingi din siya ng patawad kay Giho dahil alam niya na magiging mahirap para kay Giho ang isa pang laban kaya naalala niya ang reward niya noon sa dating mission niya. Dahil ang walang katapusan na sparring contest ay para sa lahat kaya nung makita niyang nakakulay pula, ang information niya ay isa itong patunay na gusto din siya makalaban ni Giho na mas nakabuti pa sa ating bida. Bali ganto yun mga ka-mom onja para magets natin lalo na yung sparring contest ay para sa lahat kahit parehas pa kayo ng sekta o academy ay pwede din kayo maglaban at kaya nakuha ng ating bida yung reward dun sa old mission niya na talunin si Giho ay ginawa niya yung pag-atake yung pinabagsak niya si Giho kaya nag-so-sorry siya kay Giho at ang reward na Bobiep ay yung ginawa niyang technique na after image. Anyways balik tayo sa kwento. Makikita na natin yung pag-atake niya kay Giho at sinasabi niya na sa susunod ay maglalaban ulit sila ng maayos na laban na. Hindi napansin ni Giho na natalo siya sa laban kaya nakuha ni Yosong ang reward at nagpapasalamat siya sa naging laban ni Giho at Jong Myung. Makikita natin ang galit sa mukha ni Giho habang nagmi-meditate. Nakuha na ni Yosong ang reward at ito yun yung sinasabi ko kanina sa paliwanag na Bobiep. Ang teknik pala nato ay ginagamit para sa pag-iwas sa atake tapos sa level 1 pa lang ay 3 beses lang siya magagamit di ako sure mga ka-mom onja kung 3 beses lang sa isang araw at may cooldown din ito na 5 minutes bago magamit ulit. Pag ginamit pala siya ay may kakayahan na ma-teleport ang gumagamit nito kaso random lang kung saan na direction siya malilipat. Ganun pa man ay masaya ang ating bida dahil gumana ang teknik niya. Subalit sa sobrang bilis ni Chorang ay biglang lumapit si Chorang kay Yosong at tinatanong niya ito kung ano ba ang nakakatawa. Sabay longsad ng isang atake subalit ang tinamaan lang ni Chorang ay ang after image ulit ni Yosong. Nag-teleport ulit si Yosong sa likod at mag-counter attack. Kasamaan palad ay nakaiwas si Chorang sa pamamagitan ng pag-backtumbling. Nakinainis naman ni Yosong dahil di niya nataaman si Chorang. Agara naman naghanda ulit si Yosong ng atake. Sumugod ito kay Chorang sabay gamit ng Thousand Army Swing na kinagulat naman ni Chorang at bahagya niyang naiwasan. Patuloy na hinahabol ni Yosong si Chorang habang si Chorang naman ay patuloy sa pag-iwas sa mga atake habang umaatres.
Iniisip ni Yosong na need niyang maglunsad ng unang galaw para di mabigayan ng pagkakataon si Chorang na umatak. Subalit alam ng ating bida na makakayanan siya ni Chorang mamaya dahil malakas ito kaya need niya makakita ng opening. Nakatawa na napagtanto na ni Chorang ang plano ni Yosong. Sinabi ni Chorang na kung di gagamit si Yosong ng key points para mapalakas ang sarili niya ay di niya din makokontrol ang Tri-Principal Key niya kung saan ang Tri-Principal Key ay ang kinakailangan upang magamit ang Tri-Principal Sword Style, na kinagulat naman ni Yosong ang mga sinabi ni Chorang. Sabay lunsad si Chorang ng 14 Blossoming Strokes, Heavenly Flowing Blossoms na direktang tumama sa ating bida na makikita natin ang laking pinsala na nakuha ni Yosong. Pahabol pa ni Chorang na masyado siyang na-disappoint sa tinagurian na The Dragon of Soan.